Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema niyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan pa rin natin ay tungkol sa measures of central tendency of ungrouped and grouped data. So, eto na yung last part ha. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 at part 2, dun muna kayo bago kayo mag-part 3. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna mga anak ko na napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, so we are going to identify kung ang given ba or yung tinutukoy dito ay mean, median, or mode, or bimodal. Ha? Okay, for number 1, any measure representing the center of a set of data arranged in decreasing or increasing order of magnitude. Ano bang measure of central tendency? Yung nag-a-arrange tayo ng data. Natatandaan ba? Mean ba siya? Median ba siya? Or mode? Sige, sagutan. Okay na? For number 2, commonly referred to as the average of all values. Natatandaan yung diniscuss ko sa part 1 kung saan ina-add nyo yung mga data and then i-divide nyo siya dun sa number of data para kayong kumukuha ng or kumukuha talaga kayo nung yung kung sa card ninyo, yung grades ninyo, di ba? Nag-a-average kayo. Anong iba pang tawag doon sa average? Is it mean, median, or mode? Okay, for number 3, it's the middle value of set of data arranged in increasing or decreasing order. O, parang naulit lang si number 1. Ito daw yung middle value kung saan naka-arrange daw yung data natin from increasing to decreasing order. Is it mean, median, or mode? Okay, for number 2, it contains 2 modes. O, dalawa daw. Na-discuss ko din yan. Pag isa ang tawag, or meron tayong tinatawag na unimodal saka bimodal. Ano kaya dyan yung para sa 2 modes? Unimodal ba or bimodal? Now, for number 5, most frequently occurring score. O yung laging, yung pinakamaraming appearances. Is it mean, is it median, or mode? O, ayan ha, madali lang yan. Now, for the assessment part, Mrs. Ernieta has a record of grades received by her 25 learners on the second quarterly test as shown in the table below. Which of the following illustrates the median of 82, which is the 13th score? Okay, yung median daw ay 82, tapos pang 13th score siya. So, ang gagawin niyo, kunin niyo yung cumulative frequency, i-add niyo to. For example, dito tayo sa dulo, ha? Baka kasi mabigay ko na agad yung sagot. Ayoko nang ibigay yun. Okay, so let's try here. I-add natin to. Hanapin natin yung pang 13th score. 1 plus 1 is, this one is 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 3 is 14. 14 plus 3 is 17. 17 plus 5 is 25. Ngayon, yung 82 ba dito ay pang 13th? No, this one is pang 11th siya. So, ibig sabihin, mali ito. So, do the same here. I-add nyo din siya. Dapat yung pang 80, yung 82 nakatapat sa pang 13th. Pag kinuha nyo yung less than cumulative frequency. Okay? O, itry nyo dyan. Pataas ang pag-add ha. O, isa pa dito. Try natin. So, 2, di ba? Kopyahin mo na yan. 2 plus 2 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 8 is 15. 15 plus 5 is 20. 20 plus 3 is 23. 23 plus 1 is 24. 24 plus 1 is 25. O yung 82 ba dito? Pang 13th? No, pang 20th siya. So, hindi din to. O, dalawa na lang pagpipilian nyo, ha?
Now, number 2, there are 5 stacks of coins. Rearrange the coins so that each of the 5 stacks contains the same number of coins when the coins are evenly distributed over 5 stacks. So, the number of each in each stack is called the mean. Which of the following illustrates the mean of this set? So, dapat may 5 kang stack na pare-pareho ang value. Kasi in-average mo nga sila. O, alin kaya dyan? Eto, pare-pareho sila ng value pero 4 lang. Pero dapat 5, di ba? So, B is not. Eto naman, di pare-parehas. O, bahala na kayo. May clue na dun sa sinabi ko. Now, for number 3, an interview of the 75 students about their favorite fruits resulted to the following data. Kay Mito, may 15. Kay Guyabano, 21. Kay Banana, 23. Kay Duhat, ay 16. Now, what is the mode of this group? Ano yung pinakamarami? Oh, sige nga. 15 ba? 21, 23, 16. Kayang-kaya na yan. Okay, now for number 4 to 5, below is the frequency distribution of the score of 30 learners in the summative test. Now, compute the mean and the mode. Oh, so, pag mean, kailangan natin ulit yung x, di ba? Ay, sige na nga. O, lagay natin dito. Natatandaan pa kung paano yung procedure natin. Okay, so kunin natin yung gitna, 22, 23, 24. So, ang gitna dito ay 23. 19, 20, 21. So, ang gitna ay 20. And then, 16, 17, 18. So, we have 17. And then, 13, 14, 15. So, ang center natin or yung middle natin ay 14. 10, 11, 12. So, we have 11. And then, multiply para makuha yung mean. Excuse me. O, sige, multiply natin, ha? 23 times 5, sabay-sabay tayo. Kunin ang inyong mga calculator. 23 times 5 is 115. 20 times 8 is 160. 17 times 5 is 85. And then, 10 times 14 is 140. And then, 11 times 2 is 22. Then, i-add lahat. Kailangan natin yung summation, di ba? F of x. So, 115, summation of f of x. Summation of fx pala. Sorry. I-multiply natin yung frequency times yung class mark natin and then i-add natin lahat sila. Yung naging sagot natin doon. So, 115 plus 160 plus 85 plus 140 plus 22. So, we have 522. I-check nyo kung tama, Ulit, 115 plus 160 plus 85 plus 40. 140. Plus 22. Okay, so that's 522. Now, to identify the mean, di ba, ang formula natin for the mean is equal to the summation of fx over n. So, ang summation natin will be 522 divided by, ilan lahat daw yan? 30. O, try nung i-divide. So, 522 divided by 30 is, how many? 17.4. So, alin dyan yung mga may mean na 17.4? Ito, saka ito. O, alin ngayon yung mode? Okay, for our mode, natatandaan. So, we have the lower boundary of the modal class. And then, plus, yung A, triangle 1 over triangle 1 plus triangle sub 2. And then, yung I, yung interval natin. Okay, saan ba yung may pinakamarami? Dito, kay 10. So, ang lower boundary natin will be 13. 13 minus 0.5, that's 12.5 plus, yung A1 natin is 10 minus 2. Idiretso na natin. 10 minus 2 is 8. So, this is 8 plus, and then 10 minus 5. So, that's 5. Diniretso ko na, ha? And then, yung interval natin, 3, ha? Paano natin nakuha? Binilang lang natin to 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, lahat 3 yan.
Okay, so 12.5 plus 8 over 8 plus 5 is 13 times 3. O, divide natin. 8 divided by 13. So, we have 8 divided by 13 is 61.5 times 3. I know, 0.6153, ha? I-round off na lang natin later. So, ito times natin siya by 3. So, that's 1.85. Kasi 1.8469 dyan, di ba? Round off natin. So, 12.5 plus 1.85. Then, i-add natin sila. Plus 12.5. So, that's 14. Kailan naging sagot nyo? 14.35. Okay? Ito, 17.4. O, hanapin nyo dyan yan. Alin kaya ang nag-satisfy? Okay, ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na ito dahil natulungan ko kayo sa inyong mga leaf puzzle, please i-comment yan sa ating comment section na. Mga anak ko, ang mga comments ninyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya sana sa lahat ng video ni Teacher Maria ay mag-iiwan kayo ng comment, okay? At pa-share na rin sa mga classmates ninyo. At kung may Facebook kayo, mga anak ko, pa-search naman tong Facebook page natin, Love Math TV. Pa-follow naman, ha? At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!